والإيمان. سنمضي في رحاب الله ونهدي العالمين هداه، ففي التوحيد إشراق وفيه سعادة وحياة. سنمضي في رحاب الله ونهدي العالمين هداه، ففي التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid po naming Muslim at sa mga video naming manonood na hindi po Muslim. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Omar Ignacio. Ako po ang magiging inyong tagapagsalita at welcome po kayo sa aming podcast na tungkol sa bakas ng isang Muslim. Ang bakas ng isang Muslim, mga kapatid, ay isang napapanahon at mainit na talakayin sapagkat sa tuwing tayo ay magtutungo sa mga lugar ay madalas na maraming mga tao ang nagiiwan ng mga magagandang bakas sa kanilang ngiti, sa kanilang mga katapatan, at sa kanilang mga mabubuting mga pananalita. Ganito po kasi ang tunay na Muslim. Huwaran sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, masinop sa kanilang tahanan, at matagumpay sa kanyang lipunan. At sa panahon nating ito, ang ating lipunan ay nangangailangan ng mga ganitong uri ng mga huwaran. Mga Muslim na nagbibigay liwanag sa pamamagitan ng kanilang gawa at mga pag-aasal. Kaya bakit hindi po tayo maging isa sa kanila? Sa ilang minuto pong ito ay sabay-sabay po natin tuklasin kung paano po tayo makagawa ng pagbabago, kung paano po tayo maging huwaran, matagumpay, at kung paano po tayo maging kamahal-mahal saan man tayo naroroon. Kaya samahan niyo po kami ng aming panauhin sa araw na ito na si Sheikh Saddam Asli Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Amin pong ikinagagalak at isa pong karangalan ang mapaunlakan nyo ang aming paanyaya upang talakayin ang bakas ng isang Muslim. Welcome po, Sheikh. MashaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa ating pag-welcome sa ating programa. At welcome rin sa iyo, Bro Omar, sa programang ito. Bakas ng isang Muslim. Nawa ay maging kapaki-pakinabang ito para sa ating mga nanonood, mga nakikinig sa programang ito, at nawa ay maging inspirasyon para sa kanilang lahat, maging sa ating mga kapatid na Muslim o maging sa ating mga kababayan na hindi pa yumakap sa Islam. So tulad ng binanggit mo kanina, no? MashaAllah, isang napakagandang panimula ng programang ito, sapagkat ang isang Muslim dapat meron siyang layunin, diba? Dapat meron siyang layunin, lalong-lalo sa larangan ng kanyang trabaho. So isa sa mga layunin na ito ay ang makapagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Mashallah, jazakallah khair, Sheikh. So, Sheikh, simulan po natin ang itong lugar, no? Na kung saan halos araw-araw
tayo po ay nagpupunta at ating pong pinupuntahan itong lugar na ito, no? Ito po ang ating trabaho. Yes, tama. So alam po natin na ang trabaho ay ito po ay ang pinagmumulan ng ating kabuhayan. Tama. At ang trabaho po ay ito po ay lugar na kung saan ay dito po na lumalabas ang ating pagkamalikhain, no? Yes. At pakikisalamuha at syempre yung pinagkakakitaan po natin. Kaya ang tanong ko po, Sheikh, papaano po ba maging isang huwaran ang isang Muslim sa kanyang trabaho? Mashallah, isang napakagandang tanong. Of course, ang isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat isaalang-alang niya lagi, di ba, ang mga katuruan ng Islam na nagmumula sa Quran at sa Sunnah o pamamaraan na itinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa mga magandang pakikitungo at pag-ugali. Kung isipin natin, di ba, ang buhay natin, halos 1/3 ng ating buhay ay ginugugol natin sa trabaho. At ang isang Muslim, kapag siya ay nasa larangan ng paghanap buhay o pagtatrabaho, maaring siya ay nagtatrabaho sa malaking kumpanya na kung saan iba't iba ang mga tao na makasalamuhan niya o makasama niya na may iba't ibang pag-ugali, iba't ibang paniniwala. So kaya ang isang Muslim sa mga ganitong kalagayan, wala siyang ibang gagawin kundi magtrabaho lamang siya ng may kahusayan. So yan ang pinakatumpa na sagot sa tanong na yan. Sapagkat ang kahusayan, ito ay kabilang mula sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sun Allah alladhi atqana kulla shay. So ito ang ginawa o nilikha ni Allah, na nilikha niya o ginawa niya ang lahat ng anumang bagay o ang lahat ng mga nilalang ng may kahusayan. Mashallah. So kaya dahil dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay iniibig niya ang isang alipin o isang tao na kapag siya ay gumagawa ng isang gawaing kabutihan, ng isang gawain, okay, maging may kinalaman sa pagsamba kay Allah o may kinalaman sa mga gawaing makamundong bagay, ginagawa niya ito ng may kahusayan. Tulad ng nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ahabba idha amila ahadun amalan ayutqina. Ibig sabihin nito, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya kapag ang isa sa inyo na kapag siya ay gumagawa ng isang gawain ay kanya itong ginagawa ng may kahusayan. Mashallah. So, ibig sabihin po, Sheikh, na kahit sa mga simpleng gawain lamang ay maaari na tayo makapagbahagi ng dakilang mensahe? Opo, walang duda. Diba? Sa pamamagitan ng mga simple, di ba? Mga maliliit na gawain, tayo ay maaring makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao. So kaya naman, 'di ba, kapag ang isang Muslim, okay, nagtatrabaho sa isang kumpanya at pinabuti niya ito, pinahusay niya ang kanyang trabaho, 'di ba? Siya ay hindi malilate sa kanya Laging nasa oras. trabaho o laging nasa
oras ginagawa niya ang mga task, mga pinapagawa sa kanya o pinapatrabaho sa kanya ng kanyang amo o maging ang kanyang kasamahan sa trabaho. Diba? So, kapag ang isang Muslim ay nagtatrabaho o gumagawa ng anumang gawain na pinapagawa sa kanya na may malinis na intensyon o layunin, so ito ay maaring magiging dahilan upang inspired yung iba na sa paggawa ng mga gawaing kabutihan o maaring masunod niya yung ginagawa ng isang Muslim. So kaya naman, di ba, sa mga kumpanya, maaring may mga nagbibigay ng parangal, di ba, sa sinumang na may pinaka mahusay sa kanyang gawain. So ang isang Muslim, okay, kung pinanatili niya ang ganitong gawain o ang ganitong katangian, so ito ay higit na magiging malaking dahilan upang siya ay makapaghikayat tungo sa pananampalatayang Islam. Mashallah. Jazakallah khair, Sheikh. So, napakagandang halimbawa po ng inyong ibinigay, no, Sheikh, no? Pero papaano po kung halimbawa ang isang Muslim na may kahusayan na sa kanyang trabaho, subalit kulang naman ang kanyang magandang pag-aasal. Parang kulang pa rin po, di ba, Sheikh? Yes, tama po. Walang duda. Sapagkat alam natin, bro, ang relihiyong Islam, hindi lamang tayo hinihikayat na maging mahusay sa bawat larangan ng anumang trabaho. Subalit, ang ating relihiyong Islam ay naghihikayat din sa atin tungo sa magandang pag-uugali. At yan ay dapat laging isinasaalang-alang ng bawat Muslim, bawat mananampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kahit sa anumang larangan siya ng kanyang trabaho, dapat taglayin niya lagi ang mabuti at mga magandang pag-uugali, dahil yan ay kabilang mula sa pundasyon ng ating pananampalataya, sapagkat kahit gaano ka man kahusay sa iyong trabaho, na kapag masama ang iyong pakikitungo at pag-ugali sa iba, yan ay walang saysay. At ang kapag tinitingnan ka ng mga tao o maging sa mga katrabaho mo, maging yung boss mo, ay siyempre ang paningin nila sa iyo ay hindi maganda. Masya pa. Diba? Tama. So kaya naman sa relihiyong Islam, diba, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Diba? Tunay na ako ay isinugo upang gawing ganap ang mga mararangal at mga magandang pag-uugali. Mashallah. Jazakallah khair, Sheikh. So, paano naman po natin ito makikita, no, sa araw-araw nating buhay? So, tulad ng nabanggit natin, ang isang Muslim dapat na isaalang-alang lagi, diba, ang mga mabubuti at mga magandang itinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, agad ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamabuting huwaran. Siya ang pinakamabuting halimbawa. So tayo, di ba, ay nagtatrabaho tayo sa larangan ng da'wah, sa field ng da'wah. So, makikita natin ang mga kababayan natin. So, nandito tayo sa Middle East, di ba? Marami tayong makasalamuha at makasama ang mga non-Muslims mula sa ating mga kababayan na iba't iba ang kanilang trabaho. Diba? May mga nagtatrabaho sa hospital, mga
doktor, mga nurse, o maging mga engineer, at mga driver, o mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay. So, kaya naman, di ba, halos araw-araw ay may mga nakakausap tayo, ating mga kababayan, na kung saan ay nagagalak sila na yakapin ang Islam. So, kaya naman sa tuwing, di ba, tinatanong natin sila, bakit ka mag-Muslim? Ha? So, sinasabi nila dahil ang aming mga boss o ang aming mga amo ay maganda ang kanilang pakikitungo sa amin. Kaya talagang na-inspired kami sa kanilang mga pakikitungo. Yung iba sinasabi nila nang kami ay nasa Pilipinas, ang yung pagkaalam namin hinggil sa mga Muslim ay mga masasama. Subalit nang dumating kami dito sa Saudi at makasama namin ang mga Muslim, mga amo namin, subhanallah, talagang nakapagbibigay sa amin upang nakapagbibigay sa amin ng inspirasyon upang yakapin ang Islam. So kaya naman yung iba sinasabi sa atin dahil ang aming amo ay nakita namin yung kanilang maganda at mabuting pakikitungo sa kanilang mga magulang. So subhanallah. So kapag ang isang Muslim talagang isinasabuhay niya, sinusunod niya Islam, ito ay sapat na upang ang mga tao, lalong-lalo na yung mga hindi Muslim, para yakapin ang Islam. So kung pagsasamahin po natin ang kahusayan sa trabaho at yung mabuting pakikitungo, sapat na po ba ito para maging sangkap para sa isang huwarang Muslim sa kanyang lipunan? Mashallah, napakagandang tanong po yan, bro. So, ang isang Muslim na mahusay sa kanyang trabaho at mahusay din sa sa pakikitungo niya sa ibang tao, kung isipin natin, sapat na po yan para magiging dahilan upang mahikayat natin ang iba para maging Muslim. Subalit, kumbaga sa pagkain, di ba? Merong ibang sangkap na gusto nating idagdag na mas lalong magpapalasa sa ating pagkain. So gayon din, 'di ba, ang isang Muslim, okay, nasa kanya yung mabuting pag-ugali, nasa kanya ang kahusayan sa kanyang trabaho. So hindi mas lalong ma-inspired ang iba, o mas lalong siya ay makapagbibigay ng inspirasyon, o mas lalong siya ay magiging isang mabuting huwaran sa kanyang mga kasamahan sa trabaho at sa kanyang lipunan. Kapag sinamahan niya ito ng maganda at mabuting mga pananalita, sapagkat ang pananalita at pagsasabi ng mabuti at maganda sa mga tao, of course, walang duda, ito ay malaking impact, di ba, para sa kanila. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Waqulu linnasi husna," at magsabi lamang kayo sa mga tao ng maganda. So yun ay sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang Muslim, di ba, lagi niyang isaalang-alang ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So talagang sa pamamagitan na kahit mga simpleng salita, yung yung magpapasalamat ka sa iyong kapwa, o di kaya magsabi ka ng welcome kapag siya ay magpapasalamat sa iyo, o sasabihin mo jazakumullahu khairan, na maraming salamat po. So ito ay kahit ito ay simple pero yun, malaki ang impact nito para sa kanila. At sinabi nga ng propeta Muhammad, al-kalimatu tayyibah sadaqah, ang mabuting salita, okay, ito ay isang kawang gawa. At gayon din yung simpleng yung pagngiti sa mga tao. Mashallah. So kaya naman kung titingnan natin po, yung
Yung, ang mga ito, yung pagsalita ng mabuti, ang pagngiti sa kapatid mong Muslim, ito ay maituturing sa Islam isang malaking sadaka. Di ba? Na kung saan, kapag ginagawa mo ito, kasi simpleng ngiti lang, so ito yung nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Maring may isang taong nalulungkot, pero kapag umingiti ka sa kanya, maring ito ay makatulong sa kanyang, sa kanyang Problema. problema. Di ba? Pagngiti na may maaliwalas na mukha. Yes, yung pagngiti na may Maaliwalas na. maliwalas na mukha. Di ba? Magiging yung pagngiti mo na may maliwalas na mukha o ang yung makasalamuha mo ang isang kapatid mong Muslim na may maliwalas na mukha, yan ay maituturing din yan isang kawang gawa sa Islam. Ibig sabihin nito, kapag ginagawa ito ng isang Muslim, tunay na siya ay gagantimpalaan ni Allah. At the same time, siya ay makapagbibigay ng kasiyahan sa iba. Sa kaya naman, di ba? Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Siya ang pagngiti mo sa mukha ng iyong kapatid na Muslim, ito ay may tuturing na isang kawang gawa. Mashallah. Jazakallah khair, Sheikh. So, tunay nga pala na kahit simple lang, no? Yung simpleng pagngiti at pakikitungo sa kapwa ay para pala siyang susi na nagbubukas ng puso. Tama po ba? Walang duda. Okay? Na kahit ito ay napaka-simpleng bagay, napaka-simpleng gawain, ito ay nagbubukas sa mga tao upang masasabi nila ito pala ang turo ng Islam. So sa pamamagitan nito ay mas lalo silang magkaroon ng inspirasyon upang yakapin ang pananampalatayang Islam. Mashallah. So, kung pagsasamahin pala natin, Ustad, yung kahusayan natin sa gawain, sa ating mga trabaho, yung ating kagandahan ng pakikitungo, at saka yung pagpapabuti ng ating pananalita, ito po ba yung sikreto ng isang huwarang Muslim, Sheikh? So, walang duda. Kapag ginagawa yan ng isang Muslim, kapag isinasabuhay yan lagi ng isang Muslim, di ba? Kahit wala siyang, kahit hindi malawak ang kanyang kaalaman sa Islam, o kahit hindi siya nakapagtapos ng doktoro o nurse, o anumang kurso, kapag nasa kanya ito, di ba? Napag-aralan na ito, at the same time isinasabuhay na ito, of course walang duda, bro. Mashallah. Talagang ito ay magiging dahilan upang siya ay magiging huwaran sa kanyang lipunan, sa kanyang mga kasamahan. At lalong-lalo kapag ito ay magsimula sa kanyang pamilya. Dahil kapag sinusundan siya ng kanyang pamilya, dahil sa kanyang kagandahang pakikitungo, o dahil sa kanyang magandang pakikitungo, o dahil sa kanyang pag-uugali, okay, of course, ay ma-inspired yung iba. Oo, tama. Di ba? Maging ang kanilang pamilya ay maaari nilang mahikayat at tungo sa pananampalatayang Islam, at masasabi ng mga hindi Muslim especially na ito pala ang kanilang relihiyon na talagang dakila at na karapat dapat na tanggapin ang relihiyon na ito. At of course, kung pinag-aralan natin ng talambuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga nabanggit natin kanina, ito ay ginawa at isinabuhay ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging mahusay sa gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging mahusay sa
gawaing may kinalaman sa mga makamundong bagay. So, matatagpuan natin, makikita natin ang Propeta Muhammad sallam sadyang napakahusay. Kaya nilalarawan sa naiulat at nilalarawan ng kanyang mga kasamahan, ang Propeta Muhammad sallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ahsanun nasi akhlaqa. Ang Propeta Muhammad sallam siya na ang pinaka mahusay, pinaka mabuting tao sa kanyang pag-ugali sa lahat ng mga tao. Mashallah. So pagdating naman sa kanyang yung pagngiti, sa subhanallah, maging ang kanyang pagngiti ay naiulat sa atin. So kaya naman isang sahaba nagsabi na si Jarir, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi na nang ako ay nag-Muslim, sabi na, walang pagkakataon na nakita ako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang siya ay ngumingiti sa akin. Allah, maliban na lamang siya ay ngumingiti sa akin. So, subhanallah. So, kaya dahil dito, ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, siya ay sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala o pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sinabi na wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, ikaw na ang taong na nagtataglay ng dakilang pag-uugali. Mashallah. So, yan ay subhanallah. Ang ating mahal na Propeta Muhammad sallam, pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mabuti at mga magandang pag-ugali. So, bago tayo matapos mo, babanggitin ko, ang isang Bedouin, di ba, pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binigyan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang dosenang tupa. Isang dosenang tupa. Subhanallah. So, kinuha niya, dinala niya at bumalik siya sa kanyang mga pamayanan. At sinabi niya, o kayong mga tao, mag-Muslim kayo. Tunay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbibigay na hindi siya natatakot na maging mahina. So yun ay isa sa mga pag-uugali ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para lamang ma-inspired at mahikayat ang mga tao tungo sa pananampalataya sa Islam. At isa pa, ang Propeta Muhammad meron siyang kapitbahay na batang Hudyo. Okay. Batang Hudyo. At alam natin na ang mga Hudyo sa kanon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit sila ay gumagawa ng di maganda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit ang Propeta Muhammad sallam, siya ay binibisita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kapitbahay. Nang siya ay nagkasakit, ang batang Hudyo na ito binisita niya. Of course, dahil sa kagandahang asal at pag-ugali ng Propeta Muhammad sallam na pinapakita sa kanila sa layunin upang mahikayat sila sa pananampalataya Islam. So kaya nang binisita siya ng Propeta Muhammad sallam at kinausap siya ng Propeta Muhammad at tinanggap niya ang Islam. Mashallah. Tinanggap niya ang Islam at lumabas ang Propeta Muhammad sallam, nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil iniligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy ng impyerno. Mashallah. So kaya alhamdulillah, pinili sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mahal na Propeta Muhammad sallam bilang isang mabuti at magandang huwaran para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tunay na nasa sugo ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga mananampalataya o kayong mga sumusunod at naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan ninyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga gawa, sa kanyang pag-uugali ang mabuting halimbawa na dapat ninyong
gayahin Mashallah. na dapat inyong tularan. Mashallah. So sa mga katuwid ustad, o sheikh, no, ang tunay na tagumpay pala ay nasusukat hindi sa pera, hindi sa laki ng sahod natin, no? O hindi ito sa mababa o mataas na posisyon natin, kundi sa magagandang bakas na iniiwan natin sa puso ng iba. Tama po ba? Tama po yun. Walang duda. Walang duda. Diba? Tulad ng mga nabanggit natin kanina, kapag sinunod lamang natin, di ba, ang mga turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa kanyang mga payo, mga salita, mga gawa, mga kilos, pakikitungo niya sa kanyang mga pamilya, asawa, sa mga ibang tao, maging sa kanyang mga kalaban, at maging sa kanya sa mga bata. Mashallah. Matatagpuan natin, di ba? Ang pag-uugali at pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, okay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakilala ng lahat. Nakilala ng lahat na tulad nga ng sinabi ng sahaba na siya na ang pinakamahusay at pinakamabuting tao sa lahat ng mga tao. Kaya naman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, siya na ang pinakamahusay at pinakamabuting halimbawa sa lahat ng mga tao at lalong-lalo na para sa mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang lahat ng mga pag-uugaling ito, mga mararangal na pag-uugaling ito o mga mabubuting pag-uugali na ito, tinanim ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa puso ng bawat sahaba. Mashallah. Tinanim ito sa puso ng bawat sahaba. So kaya naman, kasunod ang pinaka-mainam na huwaran natin pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mga sahaba, mga kasamahan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman, ang bawat isa sa kanila ay may mga mabubuting bakas sa Islam. So yun ang dapat nating tularan tayo bilang mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kaya maging mabuting huwaran po tayo, mga kapatid, no? At magtanim po tayo o bigay po tayo ng magagandang bakas, sapagkat ito po ang magiging pakinabang natin sa buhay sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. So may huli po ba kayong mga sasabihin na Ustad bago pa tayo magwakas? So muli, alhamdulillah, pasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin na makapagbahagi at makapagbigay ng kaalaman hinggil sa Islam at nawa ay maging kapakakinabang ito para sa ating lahat at sa ating mga nanonood at nakikinig ng ating podcast. So nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa iba, na maging sa mga kapatid nating Muslim at sa mga kababayan natin na hindi pa naging Muslim. Gabayan tayo lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. At dito po nagtatapos ang ating episode ng tungkol po sa bakas ng isang Muslim. At maraming salamat po sa ating panauhin ngayong araw na si Sheikh Saddam Asli Said. At syempre, maraming salamat din po sa mga nanood at nakinig sa ating podcast. At hanggang sa muli, mga kapwa tagapaghatid ng kabutihan, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سنمضي في رحاب الله ونهدي العالمين هداه ففي التوحيد إشراق وفيه سعادة وحياة سنمضي في رحاب الله ونهدي العالمين هداه ففي التوحيد